Para sa tao ito, bigyan po natin ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at bilyong-bilyong palakpak para kay Sir Dr. Arthur Enrico. Palakpak! Grabe talaga. Palakpak ka sa ating DJ. Thumbnail naman. Palakpak kay Roy. Dapat matutunan nyo rin yun, ha. Paunti-unti nagsasalita sa harap, ha. Kasi ito yung sekreto ng mga taong kumakapal ang mukha. Yung nakapagsalita sa unahan. Sino ba nakatin sa inyo ng sizzle? Masarap ba mag-talk sa unahan? Nakapanginig ba ng tuhod? Di ba sa una lang naman? Yung gumaganan ko ng tuhod mo. Sabihin mo lang ang pangalan mo, parang kinakabahan ka, di ba? Kasi po, yung ang totoo dyan, ang pinaka nakakatakot talaga sa lahat pagka gusto maging successful, yung tumayo ka sa harapan ng maraming tao. Isa yun sa mga takot ng tao. Di ba parang sa school, di ba? Pag sinabing recitation, di ba? Di ba pagka tumingin ng teacher, nagtutunguan tayo, di ba? Ayaw mong matawag ka kasi mag-recite ka sa unahan eh. Tama, no? Pero yung mga kapal mukha, yung mga classmate natin na mga tigasin ba? Yung siga-siga ba? Kahit hindi alam ang sagot, di ba? Tatayo sa unahan, magpapakyut lang. Tapos uupo na, di rin alam ang sagot. Dapat ganun tayo ha, bilang mga networker, bilang mga negosyante, kailangan makapal ang mukha nyo. Pero ang pagkapal ng mukha nyo, kailangan nasa tamang pagkakataon, nasa tamang lugar. Baka mamaya, nagkakapal ang mukha mo, inasa mo ang kapitbahay mo, lahat ng kailangan mo sa buhay. Nakikain ka sa kapitbahay. Tapos nakikabit ka ng kuryente, di ka nagbabayad. Kapal din ang mukha nun, pero iba yung kapal ng mukha nun. Medyo medyo bad na pagkapal ng mukha yon. Kailangan, pagkapal ng mukha, yung haharap ka sa tao na taas noo. Yung wala kang iniisip na ikaw ay naka-open sa tao. Okay? Yung dapat ganun ang pagkapal ng mukha, ha? Hindi yung kumakapal ang mukha nyo, panggagancho. Kaya panluloko sa kapwa. Kaya mo katabi mo. Makapal ba mukha? Sabi, matagal na. Matagal na makapal ang mukha nito. Kaso lang, pagkita ng 1.5, hindi mang-unsin ng tao. Tama, no? Sino ang first timer dito? Yung first time na atin ng mentoring ng actual. Kita saan ka may hiya? Huwag kayong mahiya. Wala naman kayong hiya eh. Kala nyo lang meron. Isa? Isa lang? 2? Ang hina naman ng mga apply nyo. Ang hina maghakot. Nakaraang mentoring natin. Sino umattend? Ang dami ah. Tama-tama yan. May tanong ako sa inyo. Regarding dun sa... ganito na lang para mas maganda. Ano ang pinaka naalala mo na tumama sa'yo nung nakaraang mentoring natin? Si Idol. Paghati ng mana ng... yung kwento. Yung kwento ng isang mayaman. Matindi, ano? Oo. Paano nangyari, no? Pero tama sagot mo, no? Natandaan niya yun, eh. Tama naman talaga, eh. Yun yung mga taong may wisdom. Yun naalala niya, paano mo malaman isang taong may wisdom? Okay? Ang taong may wisdom, solution maker, hindi siya trouble maker. Kapag mayroong mga problem, para sa kanya, solusyon. Ganun yun. Yung kwento na yun, bata yun dun sa mga tao na stress na sa buhay, na hindi alam kung paano solusyonan ang problema nila. Parang yung katabi mo, gustong yumaman, kung hindi kaya solusyonan kung paano maging mayaman. Yun ang moral lesson nun, ng kwento na yun. Okay? So, dapat maintindihan niyo yun. Hindi yun hindi yung kwento-kwento lang na nakuha lang sa tabi-tabi, ha? Galing po yan sa isang libro ng mayaman. Ang totoong kwento doon, hindi naman talaga siya horse, hindi siya kabayo. Ang totoong kwento ng camel talaga siya. Kasi nangyari yan sa bansang
kung saan yung maraming camel. Okay, doon yun sa may disyerto, di ba? Nandun yung mga camel. So doon talaga yung kwento na yon kung paano siya nangyari. Kaya medyo mahaba kasi yon, medyo pinag-aang lang ng konti para mas madali maintindihan. Tama, no? Sino pa may naalala nung nakaraan? Na topic natin nakaraan, na tumama sa karakter mo, o tumama sa'yo, o meron kang napulot na aral nung nakaraang mentoring. Kasi dapat, every time may mentoring tayo, meron ka natutunan sa buhay. Kasi kung every time natuturuan kayo, may teaching na nangyayari, tapos wala lang, pagkatapos labas, balik naman totoong ugali, paano ka magbabago niya kung di man talagang pilit na binabago sarili mo? Kasi ang proseso ng pagyaman, na totally talaga yan, 101% babaguhin mo yung karakter mo. Kasi once di mo binago yan, magsacycle lang ulit yan. Kung anong kalagayan mo ngayon, after next year, yung pa rin kalagayan mo, hindi magbabago kasi wala ka namang binago. Ganun yun. Ganun ang proseso ng gusto mo ng pagbabago. Kailangan araw-araw meron kang binabago. O, sino pa mayroon naalala ng karaminto rin? For agreement. Ano yung first agreement? Ingatan mo ang iyong mga pananalita. O, may sample doon. Para ma-recap lang tayo, para mas maintindihan nyo. Kasi mas maganda yun na nauunawaan natin. Kasi may excellent topic ko eh. Ngayong paano to eh. Itong topic natin. Isang circle. Okay? Bilog. Doon sa tinatawag na be impeccable with your words. Or pipiliin mo lang ang mga salitang binibitawan mo sa kapwa-tao mo. Kaya, dito yon. Kunwari, ikaw ay nasa loob. Okay? Imaginary lang tao, ikaw yan. Okay? Nasa loob ka ng bilog, para mas ma-imagine nyo, na kayo nung sa mga games, sa mga laruan, sa mga, tulad sa alam ko sa MUA meron eh. Yung nasa loob ka ng bola, tapos salagyan ng oxygen, tapos ipapasok ka, tapos isasara, isisilyo siya, tapos pagulong-gulungin mo doon, papagulong-gulungin mo. Ang napunta kami sa Singapore, sa dagat naman kami nilagay. Nasa nakakatakot. Yung pala may tali sa ilalim, loko. Yung pilit mo pinapagulong patabi, pag gitna ka pala. Kasi nasa gitna ka na, di mo alam gagawin mo. Sa ilalim pala, may tali. Loko yun, di ko nakita yun eh, yung tali na yun. Nasa gitna na ako, pagod na ako, nasulubok ko ng bilog. Pinapatabi ko, ayaw tumabi. Lakas ng hangin pag gitna. Diba, imagine mo kung ikaw nandoon na di mo naman alam na mayroon palang ganon. Oh, di ba nakatakot 'yun eh. Dito sa MUA, diyan lang siya sa land. Di ba no? Nakita niyo na 'yon sa MUA? Okay. What if ikaw yung nasa loob? Tapos mutot. Sa tingin mo ba sino makakaamoy nun? Lalabas ba 'yun doon? Na-imagine niyo, di ba? Tapos dumura ka doon, ikot-ikot ka doon. Umihi ka doon, o kaya sumigaw ka naman sa sama doon. Tayo na yun, labas ako dito. Marinig ka kaya sa labas? Hindi eh. So, lahat ng sasabihin mo doon, lahat ng gagawin mo doon, babalik sa iyo. Nakuha niyo yung point? Kaya doon sa sample doon sa be impeccable with your words, napakahalaga niyan ha. Sabi doon, ingatan mo ang iyong mga pananalita. Bakit daw? Lahat ng sasabihin mo ay bumabalik sa'yo. Ang tawag dyan, the law of karma. Naintindihan niyo ba ang law of karma? Nag-i-exist yan sa buhay natin. Mayroon naman agad-agad, tapos nag-aantay naman ng pagkakataon, at mayroon naman talagang medyo matagal, which is sabihin natin na naging salbahay ka sa magulang mo. Siyempre, wala ka pa naman asawa, wala ka pang anak. So, aantayin yung karma na magkaroon ka ng sariling anak. Doon niya ibibigay. So, matagal na panahon yun. Meron namang karma na asap. Nangyayari ka agad. Basta't kailangan ka ng singilin. Na pwede ka ng singilin. Ganun. Yun namang, meron namang karma na nangutang ka. Tapos, inutang mo, lagpas doon sa kinikita mo every month. Okay? So, ang karma, medyo aantayin ka na kumita ng ganong kalaki. Bago ka bigyan ng pagkakataon na singilin ka. Pwedeng, aksidente, gano'n. Pwedeng inutangan ka rin na ibang tao.
O, tapos, di mo alam na kinarma ka. Pero ikaw, nakalimutan mo na yon. Pero ang universe, never yan nakakalimot. Lahat yan nakatala. Okay? So, mayroon po talagang karma at nag-i-exist sa buhay ng tao. So, yung be impeccable with your words, mag-i-exist sa'yo yan. Bakit? Kasi itong bilog na to, ang tawag dito ay earth. Oh, sinampul ko lang, kung pumunta ka doon sa isang bilog at doon ka maglaro, doon ka magmura, doon ka umihi, doon ka tumae, doon ka umutot, mapansin mo, lahat ng ginawa mo, bumalik sa'yo. So, the same din dito sa loob ka ng earth eh. Wala ka naman sa labas eh. Kaya lahat ng binibitawan mo salita, lahat ng binibitawan mo pag-iisip, lahat yan ay babalik sa'yo. Naniniwala kayo doon? Gusto niyo subukan ng karma? Kung gusto mo subukan ang karma, gawin mo lang sa mabuti. Huwag mo nang gawin sa masama. Para maintindihan mo kung paano gumaganti ang universe. Okay? That's the law of karma. O, pangalawa doon, anong sabi doon sa for agreement? Sa pangalawa. Pangatlo yun eh. Yan. Okay? Wag na wag mong pepersonalin ang lahat na sinasabi laban sa pagkatao mo. Labag. Okay? Labag sa pagkatao mo. Labag sa pandinig mo. Wag mo yung pepersonalin. Kaya ang tao hindi nagkakaintindihan, kaya mga tao nagkaaway-away, kasi nga, pinipersonal ang mga sinasabi laban sa kanya. Kaya nasisira ang kanyang emosyon. Pag nasira emosyon ng tao, naging emotional, lalabas na ngayon doon ang ugali mo as animal being. Di ba dalawa yung karakter ng tao? Di ba ang isa good, ang isa bad? Oh, lumalabas kasi yan eh. Lumalabas lang yan kapag nagiging emotional tayo. Hindi ka nang maayos. Napansin niyo, ano ba ibig sabihin ng emotional? Ang emotion, normal. Ang emotion na kasi natin, parang ganito, ang yan eh. Awareness kasi yan, ang emotion eh. Parang feelings, pakiramdam. Yung kasang emotion. Spiritual yan. Okay? Kapag ang isang tao, wala nang emotion, ang tawag na sa kanya sinto-sinto or baliw. Yung kasi ang palatandaan sa tao na wala ng emotion, walang pakiramdam. Yung hindi mo nararamdaman yung katabi mo, yung makasarili ka, yung makasarili ha, starting point yan ng taong pagiging siraulo. Tira mo katabi mo. Hindi yan makasarili. Kanyang giver yan.